Magandang araw, ako po si Will Rose Valerio ng Joy Nostalgia Foundation at ngayon nga ay pupuntahan natin ang bahay ng isa sa mga youth volunteers ng Pasinaya, Phase 1, Bulacan para ikwento ang kanyang karanasan dito sa Pasinaya community. Tara! Hello Hello! po. Pasok po kayo. Okay, so magandang araw sa ating lahat. Ngayon kasama natin ang ating guest sa ating Pasinaya ng Dangal, si Steven Serpito. Magpakilala ka muna. Ako po si Steven, 19 years old, at 2 taon na po kami dito sa Pasinaya Phase 1. So, kamusta naman ang buhay dito sa Pasinaya? Okay naman po. Masasabi ko po na mas peaceful po dito compare po dun sa dati pa namin tinitirahan. Saan po kayo galing noon bago kayo napunta dito sa Pasinaya? Actually, dito na pala kami sa Bulacan. Tapos, ayun, yung nabalataan po nila, Papa, na yung abad po sa Pasinaya. Nag-apply po agad sila. And then, nung last January 2022, nalipat na po kami dito. Paano ka naging aktibo sa Pasinaya community since ikaw ay isa sa mga officer ng isang local community foundation? Actually, it wasn't really my intention po to be active into this community. Malaki lang po talaga kasi maging local. Yung nag-join po ko sa simbahan, and then, ayun po, and then po kasi nilang mga ideas and projects and activities that's super engaging and super interactive para din po sa mga younger people like me. Ito ko po naisipan na maging active din po dito po sa community. Yung pagbavolunteer ko po, nakakapag-contribute po yun kung maayos and maganda po sa community. So, gaano ka naging kaaktibo sa pagpo-volunteer? Usually, nakakasama kita, di ba, sa mga trainings natin. I think nung establish po yung YESO, doon ko po mas narealize na yung pagiging mas active po sa community. Pwede mo kayang ikwento sa amin kung paano nabago ng pagkakaroon ng bahay sa Pasinaya Homes ang iyong community involvement? Noon po kasi sa dati po namin ating tirahan, medyo iba po kasi yung atmosphere po doon. Medyo hindi po super yung mga tao. Parang whatever you do, it will always under their scrutiny. Mahirap po gumalaw doon. Parang nung nilipat po kami ito sa Pasinaya, and then, noon na po kasi sa simbahan lang po kami. Tapos nung na-establish po yung YESO, parang nabigyan ako and then yung other youth na opportunity na magamit yung skills and potentials namin para makapag-contribute kami sa community po. Kwento mo naman sa amin kung gaano o paano o gaano kalaki yung impact sa iyo at ng iyong pamilya ang pagkakaroon ng sariling bahay at yung pagiging involved mo, mas pagiging involved mo sa community. Yung pagkakaroon po na sarili pong bahay is super heartwarming and sobrang fulfilling po. Lalo na po sa parents ko kasi yung pagkakaroon po ng sariling bahay is syempre po sobrang dream po ng lahat ng tao naman po. As a youth naman po, sobrang laki impact po nito kasi it made me come out of my comfort zone. Kasi dati po kasi gustong-gusto ko na po talaga mag-engage sa mga ganitong activities. Pero like wala po akong courage to do so. And then nung lipat po kami dito sa Pasinaya, and then na-meet ko po yung different people na sobrang laki ng role sa buhay ko. Doon po na-realize na as youth, marami pa pala akong magagawa bilang kabataan para din sa kabataan. So Steven, kwentuhan mo naman kami kung ano yung mga ginagawa mo sa iyong organization. Sa YESO po, tinutulungan po namin yung mga kabataan po ng Pasinaya na matuto po na mag-ipon na habang bata po sila. Maging financial literate na po sila para po pagtanda nila. Alam na po nila kung paano na po mag-handle ng pera and mayroon na po silang savings na itabi para po sa future nila. Ang balita ko, co-op daw iyon ng mga kabataan dito sa Pasinaya. Tama po ba? Opo. Wow. Po yung plano po namin. So yun yung plano ninyo this year. Opo. Nice. Ano ang mga gandang karanasan mo bilang miyembro ng iyong komunidad dito sa Pasinaya? Ang dami na po mga gandang experience. Isa na po doon yung pagiging part ko po sa simbahan. And then later on po yung pagiging part po ng YESO. Kasi dahil po sa YESO, nakala po namin yung ZNF. Yeah, okay. Ano yung mga paraan na ginagawa mo para mas maengganyo yung ibang mga tao dito sa community para mapakinggan nila or yung iyong mga programa?
napapromote po kami and then nag-house to house po. Pero bukod po dun, since we're living in a digital era na po ngayon, gumagamit po kami ng mga social media platforms, especially po yung Facebook. Nagpa-post po kami dun ng mga contents na makapag-engganyo po sa mga kabataan or sa iba pong mga mamamayan ng community para ma-persuade namin sila or ma-engganyo din sila na sumali or mag-participate din sa mga proyekto po or programa na ginagawa po ng organization po namin na makakatulong din po sa komunidad. Ano ang kahulugan ng commitment para sa'yo? Commitment po for me is being dedicated. Kasi commitment also comes with responsibility. So dapat pag nag-commit ka, alam mo po na dapat responsible ka na. Kasi parang like sa relationship po, hindi ka na po pwedeng pumasok ng relationship na hindi ka po handa. So dapat dito willing ka na po. Sa paanong paraan mo na ipapakita ang iyong commitment sa iyong organisasyon? Hindi po ako nagsasawa na like kumilos. Kasi alam ko po sa sarili ko na willing po ako na magpatuloy and then kumilos para po sa community. Pwede bang magbigay ka ng isang mensahe para sa Joy Nostalgia community dahil mapapanood nila ito? The Joy Nostalgia community, thank you po so much from very bottom of my hypothalamus for giving us the chance and the opportunities na makapag-engage sa community and yung pagtulong nyo po sa amin ng walang sawa. Super duper grateful po kami doon. Dahil po sa inyo, ang dami po namin experience na sobrang new for us. Yung mga seminars and yung mga workshops, sobrang helpful po sa amin as a youth na magamit po namin in the near future po. And kapag nag-grow yung organization po namin, so ayun po. Thank you po. Nice. So that's it. Maraming salamat sa pag-unlock ng aming imbitasyon para ma-interview ka. Alam mo ba, ikaw ang pinakaunang pinakabata, na-interview namin dito sa Basinayan ng Dangal. So, yeah. Okay. It's an honor. Ayun. So, maraming salamat, Steven. Salamat, Steven. Salamat sa pagpapaunlak sa amin. So, ayun na nga. Tunay nga na bilang kabataan, marami kang pwedeng gawin para sa iyong komunidad. Kahit pa, ano pa man yan, basta kakayanin mo. Kagaya ni Steven, nagawa niya yon ng kasama na rin ang kanyang komunidad. Nakakatawa nga na kahit sa ganong edad lamang ni Steven ay na-appreciate niya na yung ginagawa ng kanyang magulang para na rin sa kanyang future, ang pag-invest sa isang tahanan. Yun lamang, maraming salamat Kapasinaya.